What is the cost of telling the truth? Pag-usapan po natin 'yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Bible Characters Edition. Binabati ko po muna si Ma'am Maylene, Cecilia Perez, and Marie Chris Abad. Maraming salamat po sa inyo pagsubaybay dito sa ating mga devotions and dive deeper videos. So, salamat po sa pagiging parte ng ating programa. Now, ngayon po, pagpapatuloy po natin yung ating pag-aaral po patungkol po kay Prophet Jeremiah. So, pwede niyo pong i-screenshot ito at bisitahin niyo na rin po kung paano po kinote sa New Testament yung mga sinulat po ni Prophet Jeremiah. So, dito po sa mga devotions natin na ito, dadaanan po natin yung 7 topics. Yung calling ni Jeremiah, natapos na po natin. Message, the prophecy of coming judgment, sasakupin ng Babylonia, yung Judah. And then, because of that message, he was persecuted. Ganun kabigat when you tell the truth, talagang people will persecute you. And number 4 po ay yung refusal. Ito po yung ayaw talagang maniwala sa kanya ng hari at yung liderato ng Judah. And then number 5, judgment, exile, and restoration. So dadaanan po natin ito lahat. So ngayon po yung topic natin ay the cost of telling the truth. Gaano ba kahirap magsabi ng totoo at ano yung mga consequences nito? So, basahin po natin sa Jeremiah chapter 20. Sabi po rito, when the priest Pashur, son of Immer, the official in charge of the temple of the Lord, heard Jeremiah prophesying these things. Si Jeremiah nagpa-prophesy. Ano ba yung these things dito? Yung prophecy po ni Jeremiah kasi puro negative. Alam niyo po yung panahon na ng kaguluhan, lahat na nagpapanik. Tapos ang message pa ni Jeremiah, alam niyo sumuko na lang kayo sa Babylon. Alam niyo magpasakop na lang kayo dahil yan ang kalooban ng Panginoon. Dahil sa inyong mga kasalanan. Puro judgment and condemnation naririnig nila, puro negative ang naririnig nila kay Prophet Jeremiah. Ang gusto nilang marinig, kapayapaan, proprotektahan sila ng Diyos, kukonsintin sila ng Diyos sa kanilang mga ginagawang mga kasalanan and idolatry, etc. So, sila talagang gusto nilang patayin si Jeremiah dahil sa mga prophecy ni Jeremiah. So, tingnan po natin sa unang chapter. Ano ba yung these things na sinasabi rito na naririnig ng mga tao? So, sa chapter 19 po, makikita niyo po, Judah's sins are declared. God announces severe judgment because Judah has, number 1, forsaken the Lord. Tinalikuran nila yung tunay na Diyos. Filled the land with idolatry. Pinuno ninyo yung lupain ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Samba kayo sa Diyos-Diyosan dyan sa templo, doon sa mga hills and mountains, sa ilalim ng mga puno, sinasamba niyo yung mga Diyos-Diyosan. Burn sacrifices to foreign gods. Yung mga inimport ninyo mga Diyos-Diyosan, doon kayo nag-sacrifice ng mga hayop. Shed innocent blood and injustices. Maraming mga pang-aapi na ginagawa yung liderato ng Judah. Built high places to Baal. Burn their own children as sacrifices. Kasi pag nag-aalay ka ng sacrifice kay Molech, ang nire-require according to their culture, isasakripisyo mo yung sarili mong anak, iihawin mo. So galit na galit talaga yung Diyos sa ganong mga practices. So sabi dito, because you have done all these things, I will bring disaster on this place. Sabi, yun ang mensahe ni Jeremiah. As a result, Jerusalem will be besieged by Babylon and the famine will become so severe that people will resort to cannibalism during the siege. Imbis na kakain sila ng masagana, kung nanampalataya sila at naging tapat sa tunay na Diyos, this time tinalikuran nila yung tunay na Diyos, ang kakainan nila yung isa't isa sa tindi ng gutom na dadanasin nila during the siege by Babylon. So isipin nyo, nagpapanik na yung mga tao at nakikita nila yung mga kaguluhang nangyayari. Tapos yung mensahe ni Jeremiah, sinasabi niya, alam nyo, sasakupin talaga kayo ng Babylon, sumuko na lang kayo. That's the best thing to do. So ang tingin ng tao kay Jeremiah, sobrang negative. Kaya nga po, pagdating dito sa chapter 20, nung narinig ito ni Pashur, son of Immer, na yun lagi ang sinasabi ni Jeremiah, ano pong sabi rito?
Then Pashur beat Jeremiah the prophet and put him in the stocks that were in the upper Benjamin gate of the house of the Lord. Binugbog niya, pinaghampas niya, no? At pinahirapan niya ng husto. Kaya ito po yung mga katuraan natin ngayong araw. Number 1, Jeremiah refused to dilute God's word. Kung ano talaga yung mensahe ng Diyos, kahit hindi masarap sa pandinig ng mga tao, hindi wini-water down ni Jeremiah. Hindi niya ginagawang palatable, yung mabilis nguyain, mabilis tanggapin sa panlasa ng mga tao at pandinig ng mga tao. Hindi ganun, hindi niya wini-water down. Kung ano yung sinabi ng Diyos at pinapasabi ng Diyos kay Jeremiah, yun. Straightforward. Sinasabi niya, thus says the Lord. Kung ano talaga yung sinabi ng Panginoon, yun ang sinasabi niya. So Jeremiah refused to dilute God's word. Kaya yung mga nakikinig na namumuhay sa kanilang kasalanan at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, galit na galit kay Jeremiah. Alam niyo po, yun ang kailangan nating matutunan, no? Sabihin natin kung anong sinasabi ng banal na kasulatan without diluting God's word, without diluting the gospel. Kung ano sinasabi ng gospel, minsan offensive talaga, o madalas offensive talaga yung gospel, just proclaim the gospel. Kasi nga, yung gospel, ang unang sasabihin sa mga tao, makasalanan kayo, you need Jesus. Sino bang mga taong gustong sabihin na makasalanan sila? Di ba? So, si Jeremiah, hindi niya dinidilute yung salita ng Diyos, hindi niya pinapalabnaw. Kung ano yung sinabi ng Diyos, yun. And point number 2, Jeremiah was persecuted for telling the truth. And because of that, he was persecuted. Inusig siya. Alam niyo po, hindi naman ito lang yung pagkakataon na inusig siya. Napakadaming pagkakataon po. Kaya nga tinatawag siyang weeping prophet sa maraming kadahilanan. At isa na po yun yung persecution na dinanas niya. So ito po ay ilan lang sa mga persecution na dinanas ni Jeremiah for telling the truth. Death plot by men of Anathoth. Pinagplanuhan siyang patayin. Conspiracy by priests and leaders, beaten and placed in stocks, mocked and ridiculed, arrested and falsely accused of treason, imprisoned in dungeon, thrown into a muddy cistern. Doon na sana mamamatay si Jeremiah, tinapon sa balon na putik, no? Buti na lang, inahon siya doon sa balon. Branded as an enemy of Judah, forced into Egypt, lifelong rejection and suffering. So napakaraming mga passages po yan, no, kung saan makikita mo na si Jeremiah, he was persecuted. Why? Because he did not dilute the word of God. Kung anong pinapasabi ng Diyos, yun talaga yung sinasabi niya. Now, point number 3, God sustained and protected Jeremiah. Makikita niyo po sa lahat ng mga pagpaplano ng masama ng kanyang mga kaaway, makita niyo po sa book of Jeremiah how God has protected him. Protektahan po siya ng Diyos kasi una, hindi pa niya time, no? Hindi pa kinukuha ng Diyos yung buhay niya. Tandaan natin, hangga't may pinapagawa sa iyo yung Diyos, hindi mo pa oras. Kahit anong gawin sa iyo ng mga tao, hindi ka nila magagawang patayin, hindi ka nila magagawa ng masama. Hangga't may pinapagawa sa iyo yung Diyos, hangga't may mission ka, proprotektahan ka ng Diyos. Kaya habang may hininga ka ngayon, habang buhay ka pa ngayon, ibig sabihin may mission ka pa na pinapagawa sa iyo ang Diyos. You just have to do it. So God sustained and protected Jeremiah. Now, paano po natin i-apply ito? Itong napakahirap gawin na ito, no? Yung pagsasabi ng totoo. So number 1, be a truth teller without watering down God's word. And I hope lahat po tayo matutunan na kung ano talaga yung sinabi ng salita ng Diyos, yun talaga sasabihin natin sa mga tao. Kahit na ma-offend pa sila. Pag nagtanong sila sa iyo, okay lang ba mag-asawa kami, pareho kaming lalaki? Sabihin mo agad, no. The Bible says so. No, hindi yan original design ng Panginoon. So, kahit na masakit para sa ibang tao, just have to say it. Pero syempre, kailangan gawin mo yun with respect and with love. Pero we don't water down the word of God. Kung ano talaga sinasabi ng salita ng Diyos, yun yung sasabihin natin. And point number 2, be willing to offend.
be willing to offend. When necessary, to speak the truth. Ito yung mahirap gawin kasi lalo na tayo mga Pilipino, ayaw nating nakaka-offend. No? Gusto natin lahat kaibigan natin. Maganda naman yun, yung maganda yung attitude natin, no, na kinakaibigan natin lahat. Pero alam nyo po, sometimes darating yung pagkakataon na you would choose between truth and friendship. Between pleasing God and pleasing people. Sa mga pagkakataon na yon, sana po dumating sa pagkakataon na ang lakas ng loob nating, Lord, I choose you. I will tell the truth. I would choose to please you rather than men. Isipin nyo na lang si Jesus, pinakamabait sa lahat ng mabait. Perfect. Pero ang dami pang na-offend. Bakit po? Kasi ang mensahe talaga ng Ebanghelyo, offensive. Kasi sasabihin talaga sa'yo ng Ebanghelyo, you need Jesus. And why do you need Jesus? Because you're a sinner. Ano mangyayari sa isang sinner? Mapapahamak. You're doomed. Isipin mo, sabihin mo sa isang tao yan, you're a sinner and you're doomed. Eh pag hindi mo sinabi yun, hindi na naman nila marirealize na kailangan nila si Jesus. Pag sinabi natin, okay, everything is fine, everything is well and good, paano pa nila marirealize na kailangan nila ang Panginoon Jesucristo? Everything is fine pala, di ba? So, we really have to say the truth. Na, kahit ma-offend yung mga tao, para lang makita nila, kailangan pala nila si Jesus. Kailangan nating lahat si Jesus. Ito po yung importante, hindi naman porke you're willing to offend, and hindi naman porke totoo yung sinasabi mo, hindi na natin sasabihin ng may kahinahunan at may pag-ibig. Kaya po napakalaga, be loving and respectful at all times when speaking the truth. Hindi lang nila dapat maramdaman kung gaano kabigat yung katotohanan. Dapat maramdaman din nila gaano kabigat yung pag-ibig natin sa kanila. At gaano kabigat yung pag-ibig ng Panginoong Jesucristo sa kanila, to the point that you have to tell the truth. Kung mahal mo ang kaibigan mo, alam mong mapapahamak, sasabihin mo talaga sa kanya yung katotohanan. Pero pag hindi mo sinabi sa kanya yung katotohanan, halimbawa, may kinalaman sa relationship niya, may kinalaman sa lifestyle niya, may kinalaman sa buhay na walang hanggan kasi wala siyang pagkakilala kay Kristo, you have to tell the truth without watering down the message. Pero at the same time, you have to do it with love. Maramdaman niya yung pag-ibig, hindi yung pagiging judgmental. Hindi yung pagiging, holier than thou, na para bang, kaya ako sinasabi sa ito kasi mas banal ako kaysa sa iyo. Hindi po ganon. We have to tell the truth with love, with respect. Now, sa ating pagsasabi po ng katotohanan at pagsa-share natin ng Ebanghelyo, talagang meron at merong ma-offend at maybe, even in our time, people would persecute you. Pero tanggapin po natin yung persecution kaysa naman sa hindi natin sinabi yung katotohanan. Para po sa ating discussion, why is it important to keep telling the truth even when we are persecuted for it? Para po sa ating dive deeper, patuloy po nating pag-aralan, what did He accomplish? So, mga tanong po ito patungkol kay Jesus. Number 1, how is Jesus the greater Jeremiah? Number 2, what kind of Messiah is He? And number 3, what did He accomplish according, or what will the Messiah accomplish according to the book of Jeremiah? So, abangan po natin yan sa ating dive deeper video. Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, thank you for the example of Jeremiah, who faithfully proclaimed your word despite rejection and persecution. Give us the courage to speak the truth without watering down your message or compromising to please others. Help us to remain faithful even when obedience is unpopular or costly. Guard our hearts from fear, pride, and bitterness. Teach us to speak the truth with love, humility, and respect so that our words reflect the character of Christ.
Strengthen us by your Spirit to stand firm, honor you in every circumstance, and faithfully point others to Jesus. I pray this in Jesus' name. Amen and amen. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na sumusubaybay po dito sa ating daily devotions. I hope naging pagpapala po itong devotion natin na ito sa ating lahat. Kung kayo po ay may natutunan, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Ang Diyos po ang magpala sa inyo. See you po tomorrow 5 a.m. sa susunod nating daily devotion.